Pangit naman boss kung mag-offer sa'yo ng tubig, masungit na, grumpy na, nakasimangot na, tapos madumi pa sa katawan. Paano ka maniniwala na malinis yung iniinom niya? Kung ano yung impression ng ibang tao sa'yo, mag-reflect din sa produkto mo. Pagbutihan mo lang. It's better na gaining 1% everyday kesa natin doing natin, di ba? Couple na nagninegosyo. Ang galing niya naman, no? Sana all ganyan, no? Nagte-training na. Ako naman po, lahat ng sinasabi ko dito is hindi scripted. Whatever the questions of my clients, sinasagot ko. Pagayab niyo po, ang tanong niyo po, paano po ba ang marketing strategy? So, water station, ang kailangan niyo po kasi, community muna. Paano i-build yon kung mga ganun? Diba? Sa probinsya, hindi naman lahat may gadget sa probinsya, ano? But pwede consider. Ngayon, tayo, building tayo ng integrity sa mismong bayan natin. We do tarpaulin, signages, para at least makita nila na, may establishment pala rito, may negosyo rito. That is one of good marketing. Pangalawa, sa water station business, we do house to house. Okay, paano yun? Kailangan natin i-offer yung product natin. Kasi wala pa tayong brand. Hindi tayo kilala. Hindi tayo sikat. We will start from the ground. Kailangan natin patunayan sa mga customer natin na yung bagong bukas na water station na to is nag-offer ng magandang serbisyo. Usually, ganito ang nangyayari, sir. Simple lang po eh. Siyempre, ngayon, divertin natin yung situation. No? Pagpapasok kayo sa isang bahay, for example, magnanak kayo. Siyempre, ang mga tao ngayon, sa daming scammer din ngayon. Nakakatakot na i-entertain tong mga to. Diba? Ganun usually. Ngayon, siyempre, di tayo branded eh. Wala tayong magpapakilala nga tayo. In a way na yung iba, nagpapamigay ng freebies, yung may try our product. Pero siyempre, sa marketing natin, boss, kagaya ninyo, magagandang lalaki at babae kayo. So, malaki ang advantage ninyo. Kumbaga, makikita na, trustworthy agad ito eh. Diba? Advantage yun with the pleasing personality. That's good. Tapos, laki ka pang nakangiti. Tapos, friendly pa palagi yung approach mo. That's isa sa magandang advantage tsaka magandang character ng mga nagmamarket, di ba? Kaya ang mga companies, di ba, pag nag-hire yan with a pleasing personality, di ba? Pangit naman boss kung mag-offer sa'yo ng tubig, masungit na, grumpy na, nakasimangot na, tapos madumi pa sa katawan. Paano ka maniniwala na malinis yung iniinom niya, di ba? Nung panahon na nag-water station po ako, ganyan po ang criteria ko when I hiring delivery boys. Sabi ko, bawal ang mahaba ang kuko. Di mo, pudpud na pudpud yan. Bawal ang mahaba ang buhok. Dapat clean ka, di ba? Doon pa lang kasi nakikita mo na eh. Tapos, kailangan naka-uniform. Like, di mo sila, presentable. Kahit di naman talaga tubig ang binibenta namin, makina binibenta namin, but nag-reflect yon sa product namin. So, whatever the tao mo, kung ano yung impression ng ibang tao sa'yo, mag-reflect din sa produkto mo. So, hindi siya pwedeng you will stick lang sa, pwede na yan. Kasi yung delivery boy ng kabila, ganun, okay lang, kahit naliligo eh. Dapat mag-reflect yon bilang isang company sa inyo, lalo nagsisimula, magpapakilala kayo na with the pleasing personality pa rin, magkakaroon kayo ng standard to your staff. Gusto mong magtrabaho sa akin, ayusin natin yung sarili mo. Di ba? So, lahat yun mag-i-start sa ganon. From building, from staff, from delivery, try, ano yung gano'ng kaganda yun, mga yun. We have to consider everything. Tapos sa marketing, syempre, nag-aalo kayo. Uso ngayon, sir, yung hindi flyer, laminated, boss, na parang calling card. Yun ang mas maganda. Mura lang yun compare sa flyers. Ang flyers kasi, when you do a flyers, pagbigay mo, tapon. Hindi ako interesado dyan, tapon yan. Ang technique namin sa water station, simple lang. You print a card. Kung kaya nyo nga yung calling card na medyo magandang quality, butasin mo yung gilid. Kung hindi magnetic, kung magnetic naman, like yung nandyan, kung magnetic to, paano to ginagawa? Gupitin mo lang siya ng parang square, calling card, tapos idikit mo dun sa gate nila, bakal usually yung gate nila. Dikit mo lang dun. Ang nakalagay sa details doon, for water deliveries, you may call this number. That's it. Nasa kanya kung tatawag sila or hindi. Kung hindi, thank you. Kung tumawag, salamat, may customer ka. Diba? Mas efficient, hindi nawawala, hindi nasisira, transferable. Pag di tumawag, tanggalin mo, lipat mo sa kabila. Reusable. Tama, di ba? So you can do sa refrigerator nila, ubos na yung tubig namin. Presentable. May branding kayo ng logo na maliit, plus pangalan, address, water station name, number, saan sila tatawag. Yun ang importante. Make it more simple, mas better. For water deliveries, you may call this number. It's a marketing strat. Actually, sa Gasol, ganun, ginagawa din nila yan eh. For deliveries, di ba? Ganun ang sistema. So it's a effective marketing na pag dinikit mo, yun na yun. Kesa yung flyers, sayang. It might mas mahal to, pero it's okay. Mas worth it. Mas presentable, mas mahal, mas may integrity. That is one way. Boss, ganito yan eh. Kunyari, sa isang card, namuhunan ka ng 5 piso. Sample, 5 piso lang yun. Pero ilang tubig ang bibilin sa'yo nun? Di ba? Kung sa 10 inalukan mo, may 5 umuo. Boss, okay pa rin yun. 5 yun eh. Di ba? At least may nakuha ka. Ay ako nga, tinatsaga ko nga dati, 3 lang sa isang araw eh. 3 customer, 3 lang yung umuo. 10 inalok ko, 3 yung umuo. Tinatsaga ko yun, boss. At least di zero. Di ba? Yung may isang umuo, it's one proof na, uy, may pag-asa. Minsan nga sir, kahit pula eh. Sabi nga namin, ito pala nga,
inspiration ko yung mga successful na negosyante. Kahit di nga negosyante, basta naging successful, inspiration ko eh. Like Elon Musk, pinapanood ko yan. Ilang rockets, how many billions of dollars ang pinasabog niya sa spaceship. Daming nag-crash, di ba? Para lang maging Starlink yun. O ngayon, di ba? Tesla, o. Di ba? Alam mo yan, yung mga parang suntok sa buwan. Akala mo suntok sa buwan. Ayun pala, uy, meron palang magandang mangyayari. That is, ganoon naman ang negosyo, boss eh. We never know. Walang kasiguruhan. Unless, maging consistent ka, maging good quality, hindi ka tumitigil sa marketing, you never stop. Hanggat di nawawala yun, boss. Meron at meron yan. Imposibleng wala. So, yun yung isa sa pwede nyong makuha sa akin. Advice. Then actually ako, I have friends din na mga ganyan, which is, yun din naman, parang iisang point of view, boss. Oo. Pagbutihan mo lang. It's better na gaining 1% every day kesa nothing, doing nothing, di ba? So, sa marketing natin, focus lang muna kayo sa area ninyo. Kapag ka-saturated doon na, lakihan nyo. Huwag muna kayong lumayo. Doon muna, papalaki. Ako, when I starting this business, I started only 2 kilometers radius. 2 kilometers radius, ma'am, is 4 kilometers. Di ba? Radius kasi pinag-uusapan eh. When you say 2 kilometers radius, from here to there, that's 2 kilometers. From here to there, that's 2 kilometers. So that's 4 kilometers radius. Di ba? Tapos na-saturate ko ni 2 kilometers ko, expand ako. I will add 4 kilometers away. Kapag ganun, systematic, hindi nasasayang yung gasolina mo. Hindi sayang yung deliveries, mobilization. Kasi computed mo lang, from here doon, 4 na kilometro lang yan eh. Wala naman tayong customer na hanggang 10 kilometro pa eh. Nasa-save mo yung energy ng manpower mo, pati ng staff mo. Not unless, meron kang kamag-anak 10 kilometers away from you, gawin mong dealer. Gagawin mo namang sub-dealer yon. Kumbaga, hindi na ikaw yon. Babagsakan mo si tita, si tito. Tito, bigyan kita ng tubig. May gusto yung 15 pesos, benta mo ng 25, may 10 piso ka. Paano ka malugi? Piso lang puhunan mo sa isang galon. Ganun po ba? Ngayon mo nalaman. Ito, pinapasok mo yung negosyo, di mo alam yung puhunan. Binigyan mo ng 15, tumubo ka ng 14, may manpower ka, ilas mo lahat. May 5 piso kang binawas, may 10 piso kang neto. Ayaw po ba yun? Okay na. Parang tig 10 kayo ni Uncle. Kung may si Uncle, wala puhunan. Either way, pares kayong kikita. Diba? So, nasa iyo yun. Magkano gusto mong ipakitain niya? Kasi pag ako, binili sa akin yung galon, binibigyan ko ng 10 pesos. Pag hindi mo binili sa akin yung galon, ako namuhunan, 5 piso ka lang. Siyempre, may galon ako eh. Kakausapin ko yung isang sub-dealer. For example, ito, dealer ko na to. Bigyan kita ng 10 pisong kita, income mo. Pero yung galon na papahiram ko sa'yo, bilhin mo. Eh, gusto ko 100 galon. Magkano yung pupuhunan niya sa akin? Yung galon niya, gagamitin ko sa water station ko, bagsakan ko siya. Ginagawa po namin yun. Starting siya dealer. May disadvantage lang yun, boss. Ito disadvantage nun. Pag lumakas yung dealer mo na yun, magiging water station yun. Magtatayo ng sariling water station yun. Totoo yun. Kaya unahan mo na. Maging mapagbigay ka lang. Ang ibig ko sabihin ganito, bago pa siya magtayo ng water station, Uncle, ako nang sasagot ng makina. Maging mapagbigay ka. Bakit? Kinikita mo naman eh. Magkano lang yung makina? Makina lang pinuhunan mo. May disadvantage nga lang din. Pag masama ugali ng uncle mo na yun, boss, wala na akong control dyan. Nangyari na po dito yan. Yung namuhunin ng makina, pinasoli yung makina, siya na yung bumili sa akin ng machine. Mag-amain. Tama to sa langit, tamaan, magalit. Sila yun. Nag-join business, ganyan nangyari. Ano kwento ko lang sa artist, alam mo, na may mga risk every business. Di ba? Kumbaga, kinonceptualize mo, binigyan mo siya ng market, minarket mo yung lugar niya, lumakas yung negosyo, kinalaban ka. Nangyayari po yun. Kahit sa amin nangyayari. Kaya lang kami, we don't take that na pangit na experience. We take that as learning na kung saan, next time mas may improve pa namin yung sarili namin. Next time, ganito gagawin namin. Simple lang, no? Kahit mabuti intention mo, boss, no? Minsan talaga, ganyan nangyayari. Which is, we cannot control that. Kasi ginagawa ko na rin yan noon. May mga tindahan akong tuturuan magnegosyo ng tubig. Good thing ako, supplier ako ng makina. Sa akin pa rin nagpa-install. Paano kung hindi? Kaya ngayon, tatawag ka sa akin, Sir Alfred, pabili pa isa. Ayan. Marami kaming kliyente ganyan. Lumakas yung tubighan, second branch, kanila yon pero may partner sila. At least di sila nag-away. Hindi sila naging competitor. Sinuplayan nila. 4 ng water station, 5 water station, namuhunan lang siya. Nari, ito yung lalo sir, yung mga less ang puhunan. Kasi yung kinukwento ko sa'yo, sir, walang puhunan yon. Ang nangyari, in 3 months, nakabawi itong kliyente. May pera na eh. Binayaran yung makina, iwalay na tayo. Which is, for me, that is a very rude attitude, boss. Hindi lalaki yung ganong tao. Liliit ang mundo nun eh. Kasi yung uncle niya na nag-finance sa kanya, may napatunayan na yun eh. Di ba? May napatunayan na. On our part, boss, yun yung mga something na we cannot control. Di ba? You could do marketing na ganon, lalaki at lalaki yan. Walang kang hirap. Pero bago pa kumita yan, bago pa siya makapag-branch, boss, kumita ka na rin. No hard feelings. Ganun lang yan. Kami, hindi namin inaano yan. Kumbaga, parang, okay lang, sa'yo naman nag-start. Sa amin nga, dami na ring installer dahil sa akin. Maraming gumagaya. Mas kilala po talaga. Well, of course, di ba? Nahihirapan silang mag-adapt noon eh. Saka ako kasi, bago kami mag-offer ng product, we tested, we also put the credibility to our product. Nakita niyo yung makina ko, nakalagay mismo yung branding namin dyan. So, bawal sumablay. Branding namin yan eh. Pag sablay, mapipicturean yan, boss. Water station kayo. First business? Newlywed ba kayo? Hindi po.
Ano ba kayo? Pero di kasal. Namula si ma'am. Si sir ng itim. Nya, metin. Kumbaga live-in pa lang. Couple na nagninegosyo. Ang galing nyo naman, no? Sana all ganyan, no? Nagte-training na. Ayos, ah. 28, 23 kayo? 24? Malayo marating nyo to. Malayo marating nyo yan. Kasi bata kayong nag-start. Yan ang mga talagang... Kasi sa experience na ma-experience nyo rito, marami kayong matututunan. Kaya na nga, matapos kong mabola yung mga customer ko, pumipirma na ng kontrata. Rent-to-own contract yan, boss. It's installment. Anyway, laundry and water station. Anong unan yung gustong pag-usapan natin? Laundry, water station muna. Okay, since water refilling station, you're located in La Union? San Juan, sorry. San Juan. Uy, if you don't mind, hindi ka pure Pinoy, no? Pure ka? Why you look so beautiful, ma'am? Di ba? I thought you were foreigner po. The beauty of Ilocana. Model po ba kayo dati, ma'am? Hindi. Sorry, sir, ma-appreciate ako. Hindi ka model. Si sir is your husband. Wow. Galing ni sir pumili. And kayo rin, ma'am. Magaling din pumili. Pogi ni sir, eh. Surfer ka ba? Parang Jericho Rosales yung ano, sir. Hindi. Golf. Ganung golf yung alam ko, sir. Hindi yung golfer ka pala, sir. Water station business sa San Fernando, La Union. Anong nakikita niyong package na medyo pasok sa budget? Kasi sa budgeting kasi, hindi ako makakapag-dictate yan. Kayo po. We have installment naman na very flexible. We have 1 year and 2 years na walang interest. Okay, doon naman po sa I could offer, kasi sa San Fernando, La Union, may tsamba kasi dyan, boss, eh. There are so many water source doon na maalat. Sir, pag natsambahan ko, sir, yung maalat na yun, boss. Siyempre, yung 9, it won't work that well. So, yun ang problem ko. On your case, kumbaga, hindi lang naman kayo yung first customer ko in the area. I think matutulungan ko po kayo pagdating doon sa good quality drinking water. Pero, boss, the bad side is medyo mataas na yung makinang pinag-uusapan natin, which is ito nga po yun. Pero, on the other hand, kung maganda naman po yung makuha kong water source sa inyo, hindi mo kailangan bilhin to. Doon tayo sa 9, pwede na. Ano pong package? This is package 10. 200,000. But kayang-kaya yung tubig alat. Nga lang, syempre, ganito naman yan eh. Pag umaalat kasi ang water source, humihina ang capacity niyan. Ganito po kasi yan. Medyo gamit tayo ng konting term. Meron tayong tinatawag na osmotic pressure requirement with dealing with salt water. Meaning to say, kapag ka ang tubig na pinifiltered natin, mentras mas maalat, mas madumi, mas lumiliit ang production. Kasi mas maraming rejections na nangyayari. The more rejections, mas maraming wastewater na tinatawag sa Pilipinas. Konti ang product. Ang laki ng makina. Parang ganun. Hindi siya nagiging efficient in reality kapag ka ganun ang water source. But kung mabibigyan niyo ako ng fresh water, kahit malabo yan, kulay kape, I could give you good product. Yan ang concern ko lang kapag ka umaalat ang tubig, humihirap ang filtration. Hindi sa akin, hindi baling turbid, hindi baling parang may mancha, kulay situ, kulay kape, or whatsoever. Ganun po siya. Kumukonti ang capacity ng finished product natin. Huwag niyo kung sisihin kapag binentahan kita ng makina na 12,000 gallons per day pero hindi natin nakukuha. Kasi because of the water supply. Okay, so we have to consider that. Isa pa, sa La Union po kasi I need to base on a specific area, no? Kasi, kumbaga ayokong pag-usapan yung ibang lugar kasi doon lang tayo. Kung ibigyan niyo ako ng magandang supply, mas naging efficient yung machine, mas malaki ang kinikita natin. Yun ang worst case. Kumbaga, worst case yun. But if you can provide a good quality fresh water, kahit ano pang kulay, ayusin na lang natin. Bumili ka ng 2 package 9. Yun yung presyo nung 10. Pero mas mura. Mas mura. Ayun, tama yun. Mas mura siya. Paano kung hindi salty? Pwede pa rin yan. Of course. Marami kaming customer, sir, na bumili ng package 10 kahit hindi salty water. If you're looking for the best product, this one. Kumbaga, ganun din kami ka-confident sa system namin na it will work well. Kasi kung duda kami dyan, hindi ko papautang yan. Kasi, syempre, pag hindi gumana, paano ako makakasingil, di ba? Paano kung half lang ang napoproduce namin? Hindi naman masira yung machine. Hindi siya masisira. Kung bakit hindi siya masisira kasi nag-reject siya eh. Yung lahat ng maruming tubig tatapon niya. Yung malinis lang ang kinukuha natin. Kaya tumatagal din ang lifespan yan because of yung system na ginawa namin. Kino-compute namin yung right element na FRPs like that. Pag na-compute mo na yan, tatagal po yung lifespan ng mga filters natin. And then yung reject pwede magamit sa laundry. Of course. Car wash. Magamit mo dyan yan. Panligo din. Of course, pwede may panligo, sir. Puputi ka dun, boss. Mawawala yung Jericho Rosales skin mo. Kung salt water po, itatapon natin talaga yun, ma'am. Salt water yun eh. Hindi mo pwedeng gamitin sa laundry. Masisira yung laundry machine mo. Pero what I could suggest, yung reject naman po ng second pass. Kasi pag salt water po siya, there's a 2 reject. Okay? Yung 2 rejections nun, una, yun yung salt water. Kapag pinaprocess ulit namin, hindi na po salt water yun. Fresh na yun. Mataas pa lang po ang salinity ng tubig. Yung second pass na yun, may reject pa din yun. Yung reject, ipapasok natin dito. Siyempre, sa mga clothing natin, pangalawang reject. In case, kung salt water talaga. Pero kung ako masusunod, sir, as much as possible,
possible, mabigyan nyo ako ng tubig na hindi salty. Mas okay yun. Kung meron tayong options, for example, ma'am, ganito, nag-drill kayo, mababaw, salty yun. Kung meron na-drill tayo na mas malalim, tapos hindi siya salty, mas okay yan. But in the other hand, kadalasan, baliktad din nangyayari. Yung malalim, yun yung maalat. Yung mababaw, yun yung hindi salty. Yung sa bahay namin, super alat talaga. So, pero hindi naman kami doon. So, mo ilalagay sa bahay mo, sir? Hindi, 1 to 2 kilometers yung Layo. layo na lupa. Pero doon, maalat. Pero Hindi. may well na siya. Hindi naman daw maalat. Yung well, yun ang gamitin natin, sir. So, pero tingnan natin. Opo, I need the water sample. Ayoko magaya kayo sa client namin kahapon. We have a client kahapon from here, San Carlos lang. Meron siyang parameters na 800 ppm, boss. And then, pinagalaw po niya yung exceeding na well na yun. Tumaas, naging 1,200 ppm. Ang nangyari po, kaya naging ganun, nagpagawa kasi siya ng isa pang mas malalim. Which is maalat na. Maalat. Ngayon, yung salt water umakyat. Dama yung fresh. Yun ang problema. Yung water table nasira. Yun yung ina-avoid natin. Since we have a water table po na katangkingan natin, sabi ko dyan, ito yung pinakatangki natin, yung water table. Kung masisira natin yun, patay. Medyo, di ko naman sinasabing hindi kaya. Kaya naman. Kaya lang, naging hindi efficient yung makina. Siyempre, ganito yan, boss eh. May mga kalaban kang water station sa labas. Sila may maayos na water supply. Ikaw wala. Pero maganda yung makina mo. Kaya naman. Pero yun nga lang, yung cost of production mo medyo tumaas. Kasi nagdo-double pass ka. Sila, hindi. Yun lang yan. Kumbaga, sir, may solusyon sa every situation. Kaya lang yun nga, may consequences palagi. But hindi naman namin din-design yung makina na malulugi ka. Kikita ka pa din. Kasi may costing pa rin kami sa efficiency ng makina. And then yung sa maintenance. Sa maintenance, yes, we going to train you sa maintenance po. Pwede namin ituro sa inyo yung troubleshooting, maintenance, lahat po ituturo namin. And usually, kapag humihingi sila ng tulong sa labas, hindi naman lahat in good faith na maayos eh. Minsan nga sirain pa yan para next week meron ulit silang trabaho eh. Totoo, sabi ni sir. Nangyayari po kasi sir eh. I'm just being honest. Oo, based on experience. Minsan sir, luwagan mo lang yung UV light na ano sir, yung knob. Luwagan mo lang ng onti yun. Next week may babalikan ulit yung technician eh. Nakakagigil na, ang cute-cute. Kaya mas maganda sir ganito. When we are troubleshooting, mas maganda kayo mismo ang kausap namin. Kung maaari nga, yung tauhan mo. Kami ang nire-recommend namin, ito-training namin. Kung hindi kayo available, kasi kayo syempre, big time, marami na kayo ginagawang iba. May mga staff naman kayo na pwede naming turuan. Sila po yung i-assist namin, on call, troubleshoot namin through video call. May mga client din kami, like iba't ibang lugar sir, Iloilo, Mindanao, wala naman po nagiging problema. On call lang yun sir. Hindi kailangan ng ibang technicians, kami lang. From the very beginning kami talaga. Kasi from building layout sir, bibigyan kita eh. Tapos we're going to site, visit the area, tapos titigan namin kung pwede ba dun sa machine namin yung area ninyo. Of course, pwede yun. Kaya lang, we have to design it na dapat walang delikado dun, walang nakakaperwisyo. Kailangan namin check yung area. Tapos, saan linya ng kuryente, ng plumbing, lahat po yun. Bago nyo pagawa. Kung kailangan mo ng kopya, I will give you a copy. We're not familiar sa ano pa rito eh. Sa paginegosyo. Kasi usually boss, ganito, uso dito po yung pirata ng mga tauhan eh. Pag magaling yung tauhan mo, ito, pinipirata ng ibang company. Dodoblehin ko sahod mo. Kaya ka magtrabaho. Ganun eh. Grabe, ang laki na nga ng kumpanya, tapos pinirata mo pa. Alam mo yun, what I mean is, kaya kang pasahurin ng isang kumpanyang nag-i-start pa lang, samantalang ka sa kamalaking kumpanya, hindi ka kayang pasahurin. The thinking of, ibig sabihin, gusto ko lang yung knowledge mo. Turo mo sa akin, pag marunong na ako, hindi na kita kayang pasahurin, alis ka na. So, nangyayari, yung mga staff ko na gano'n, na babalik dito, syempre, I refuse to patanggapin ulit. Kasi gano'n nangyayari eh. Pinagpalit mo na ako, tapos balik ka dito. Kasi ayaw mo pala sa kabila. Marami po kaming ganyan. Ngayon, sabi ko nga, yung binanggit ko yung episode na yun, boss. Napilitan ako sabihin yun kasi I need to protect also my customers eh. Customer ko kayo eh. Siyempre, yun yung isa sa pamamaraan kung paano iniingatan yung negosyo natin, di ba? It's a contract between you as employer and as employee. Protection yun. Actually, talo ka nga dun eh. As employer. Bakit? Kasi yun yung proof na talagang tauhan mo siya. Hindi mo pwedeng ihindi. Ito ang naiintindihan eh, di ba? Ikaw papayag ka ba? Trabaho ko sa'yo, wala ka kontrata. Hindi, di ba? Kasi hindi siya secured eh. Kasi sila, nagtatrabaho dito para ma-secured kayo, right? Yung security na, Sir Alfred, wag mo kaming lulukoy pag di mo kong pinasahod, di ba? Nireklamo kita sa Department of Labor. May katunayan siya. Ito po, ma'am, meron firma si Sir Alfred, katauhan niya ako. Yari ako. Nadoli na ako, di ba? Ano ba? O, di ba? Wala kaming lusot. Ang point ko dyan, it's between you as employer and the behavior of your employee, di ba? Hindi mo sila pwedeng basta-basta tanggalin. Yun, ang bawal yun, boss. Kasi, kanyari, ito, nagtatrabaho sa'yo. Tinanggal mong bigla yan. Bawal yan. Kasi, syempre, may kontrata kayo niya, di ba? Mabait naman yung tao. Anong grounds mo para tanggalin yan? Dadaan ka sa proseso. Kaya nga sinasabi ko palagi, set a goal. Magkano po ba ang gusto mong benta sa isang araw? Magkano ba yung gusto mo na target market mo? Kapag ang isang negosyo, kumikita ng kalahati,
Ayos na yun. Ano yung gusto mong i-market? Quantity or quality? I could give you both. Hi guys! Another day, another truck na magiging katuwang natin sa ating hanap buhay. Dati natutuwa ako, sir, pag may bagong sasakyan. Ngayon, matutuwa ako pag may bagong truck.